Manimula sa teorya ng pangangailangan ni Maslow. Magandang umaga sa inyong lahat. Simulan natin sa isang tanong na madalas itanong tungkol sa teoryang ito. Unang tanong, ano ang pangunahing ideya ni Abraham Maslow tungkol sa pangangailangan ng tao ayon sa teorya ng pangangailangan? Ayon kay Abraham Maslow, ang paunahing ideya ng kanyang teorya ay ang pangangailangan ng tao ay mailalagay sa isang herarkiya. Ibig sabihin, may iba't ibang antas ng pangangailangan, at habang natutugunan ang mas mababang antas ng pangangailangan, naghahangad ang tao ng mas mataas na pangangailangan. Parang hagdanan ito, kailangan mong apakan ang unang baitang bago ka makarating sa kasunod. Pundasyon, psychological at safety needs. Ngayon, dumako tayo sa pinakamababang baitang ng hierarkiya. Tanong, bakit mahalaga ang psychological needs sa hierarkiya ni Maslow? Ano ang posibleng mangyari kung hindi ito matugunan? Ang physiological needs ay mahalaga dahil ito ang pinakapangunahing pangangailangan ng tao para mabuhay, tulad ng pagkain, tubig, at hangin. Kung hindi ito matugunan, maaaring maging sanhi ito ng karamdaman at panghihina ng katawan na makakaapekto sa kakayahan ng isang tao na umabot sa mas mataas na antas ng pangangailangan. Hindi ka makakapag-isip ng maayos sa trabaho kung gutom na gutom ka, tama? Mula sa mga pangunahing pangangailangan para mabuhay, dumako tayo sa susunod na antas na nagbibigay sa atin ng seguridad. Tanong, paano naging pundasyon ang safety needs sa paglipat sa mga matataas na antas ng pangangailangan? Magbigay ng halimbawa. Ang safety needs ay nagiging pundasyon dahil ito ay tungkol sa katiyakan at seguridad ng buhay. Halimbawa, ang pagkakaroon ng matatag na trabaho at ligtas na tirahan ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa isang tao tungkol sa pagbuo ng relasyon o pagpapahusay sa sarili. Kapag alam mong ligtas ka, mas malaya kang magplano para sa hinaharap. Alam mo bang hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Bakit? Tinatanong ba kita? Ang bahagi ng pakikisalamuha at pagpapalaga sa sarili. Ngayon, talakayan natin ang dalawang antas na malalim na nakaugat sa interaksyon sa lipunan. Ano ang pagkakaiba ng social needs at self-esteem needs sa konteksto ng interaksyon ng tao sa lipunan? Ang social needs ay naukol sa pangangailangang makabilang, matanggap at makipag-ugnayan sa iba't ibang pangkat o pamilya, kung saan ang kawalan nito ay nagdudulot ng kalungkutan. Gusto nating magkaroon ng kaibigan, pamilya at komunidad. Sa social needs, ang focus ay sa pagtanggap mula sa iba. Sa self-esteem needs, ang focus ay sa pagpapahalaga sa sarili at pagkilala sa sariling halaga ng iba. At muling magbabalik ang larong ito pagkatapos ng advertisement. Kung nagagaboy yung sa loob, magkikurwa. Itang ng paig. Starwax Florwax, mabibili sa inyong suking tindahan. Babalik ang panimula sa teorya ng pangangailangan. Muli, tuwagin natin ang ating mananalo para sa ikalimang katanungan. Sa wakas, nakarating na natin ang pinakamataas na antas sa hierarkiya ni Maslow. Tanong, ano ang ibig sabihin ng actualization at bakit ito pinakamataas na antas ng hierarkiya ni Maslow? Ang actualization ay ang hangarin ng tao na magamit ng gusto ang kanyang kakayahan upang makamit ang kahusayan sa iba't ibang larangan. Ito ang pinakamataas na antas dahil ito ang pinakatutok ng personal ng paglago at pagparang. Dito ang isang individual ay ginagamit na niya ang kanyang buong potensyal upang maging ang pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili.